Sa wakas nga mga mare, natupad na naman nga ang isa sa pangarap nga nating makapunta nga ng Baguio. Bago nga tayo lamigin mga mare, dito muna nga sa ating bukid. Bago nga pala tayo mga mare umakyat ng Baguio ng madaling araw, pumunta muna nga sila dito para mamitas nga ng mga gulay na dadalhin nga natin dun para may mailuto nga tayo. Tamang-tama naman nga mga mare, marami na kasing hinog dito ng kamatis tapos may mga talong na nga din. Abay, may humabol pa nga dito mga maring sito kahit ilang peraso ay pwede na nga itong pagtiyagaan. Pag inalo mo naman to sa sinigang ay dadami naman nga to mga mare at eto naman nga yung magagandang talong nga natin. Masarap nga ang mga gulay na to kapag nga almusal nga mga mare, baka i-almusal na nga lang natin ito tapos magdadala na nga lang din tayo ng isang tray nga ng itlog. Si Kuya Noli nga aba hindi nga nakalimutan yung mga sili niya nga dito. Ako naman nga nung kinagabihan naisip ko maglaga nga ng 2 tray nga mga mare ng itlog ng itik nga natin. Syempre nagdala na nga rin tayo mga mare ng barley natin kasi alam namin na malamig doon kaya tamang-tama to ang paghigop nga natin ng kape o kaya dark choco. Dito na nga lang namin inilagay sa basket nga mga mare para isang bitbitan na nga lang at eto aalis na nga tayo kaya nag-aayos na nga rin kami. Eto nga si tatay tuwang-tuwa nga din dito mga mare pero hindi ko nang alam kung ano nga kinakatutuwa nga niya. Noong mga oras nga na to ay 2:00 na nga at makikita-kita nga kami sa Pampagan nila Madam Carol. Hindi lang pala kasi kami ang pupunta doon kasi kasama namin sila Madam Carol kasi alam niyo naman first time nga lang namin makapunta doon. Wala din naman talaga kami alam kung saan maganda doon ng pasyalan at eto nga sinubukan nga namin to sa may SM Pampanga, tuwang-tuwa nga kami. Ang sarap nga sa pakiramdam nga mga mare yung hindi mo nga nararanasan mo na nga ngayon. Yung dating nakikita mo nga lang sa ibang tao ay pwede mo palang maranasan. Tulad nga ng ganito ay nakikita nga lang namin to sa TV kaya hindi naman halata si Kuya magtuwang-tuwa nga dito. Sa sobrang tuwa nga niya, naka 70 nga siya ng mga oras nga na yun mga mare at eto nga nakatulog na nga rin kami sa biyahe. Nagliliwanag na nga mga mare ang kalangitan na makarating na nga rin kami dito. Isa nga daw to sa dinadayo nga dito mga mare, etong malaking ulo ng leon. Nung mga oras na to, nung nakita ko to ay talaga namang sarap sa pakiramdam kasi nakikita ko lang to sa libro ngayon mga mare, abot tanaw ko na nga ng sarili kong mga mata. Kaya syempre hindi nga tayo magpapahuli kahit papaano at malayo man ay magpapapicture nga tayo dito para naman meron tayong alaala dito. At ayun nga may pagkaway pa nga kami diyang nalalaman, hindi na rin kami kasi mga mare lumapit kasi sobrang dami nga rin tao doon. Pagkatapos nga naman nun ay pumunta naman nga kami sa pangalawang destination nga natin. Sumusunod nga lang kami kila Sir Rowell nga mga mare kasi nga sila mas may alam nga dito kasi ilang beses na rin sila nakakapunta dito kaya maraming salamat po sa inyo. Bale kung tatanungin nyo nga kung sino nga ang ating driver si Kuya Rahim nga mga mare. Grabe talaga ang gaganda nga dito mga mare ng mga bahay oh. Dikit-dikit at sobrang taas nga nila, nakakatakot nga sigurong tumira dyan. Pero kapag andito ka sobrang payapa nga mga mare ka at sobrang ang daming ang tao. Dito lang din kami nakakatikim nga ng tahon na may strawberry o diba? Sabi nga ni Ran subukan nga daw namin kaya lang mga mare habang tumatagal nga mas naging kuripot ako, sabi ko hati na nga lang kami. Inilalaanan kasi kami pera mga mare kaya naman eto pumunta na nga rin kami dito para makaranas nga makapitas nga ng strawberry. Alam nyo ba mga mare itong strawberry na to isa nga to sa pinapangarap kong prutas dati kasi tuwing nagkukwentuhan yung mga kaklase ko, alam mo yung hindi ka makarelate kapag tinatanong ka ano ang lasa nga ng strawberry, hindi ka makasagot. Paano hindi pa naman ako nakakatikim nun? Ni makita nga nun ay hindi ko talaga nakikita yung mga mare. Lalo na nga nung elementary kami, lagi ko lang nakikita yun sa libro o kaya naman sa keychain. Pero ngayon nga mga mare, tingnan nyo naman, nararanasan ko na nga ang pumitas ngayon. Kaya hindi na naman nga halatang tuwang-tuwa na naman nga ako dyan ng mga oras nga na at eto nga rin silang kumuha na nga rin. Ganito pala kaganda nga mga mare yung Baguio. Kahit nga napakalayo nga ng biyahe at nakakapagod, mapapawi naman yun kapag ganito naman ba naman makikita mong tanawin. Eto nga si Ran, sinulit na nga ang pagpipitas nga dito mga mare ng strawberry. Ang ganda-ganda nga ng mga kulay niya nga mga mare kaya naman talagang mawiwili ka sa kapipitas dito. Kung ikaw nga mamimitas, 1 kilo ay 700 pero kapag hindi ka naman mamimitas, bibilin mo lang nga mga mare ay nasa 100 nga lang. Mas mahal nga lang daw kasi kapag ikaw nga mamimitas kaya konti lang din ang kinuha namin para mas makamura nga tayo. Noong mga oras nga na to ay talaga nagre-reklamo kami. Akala nga namin sabi namin sa Baguio ay malamig, yung pala mainit at etong marami rin pala nakakilala sa amin dito. Sabi nga namin magpipicture nga kami dito mga mare sa malaking strawberry nga na to at dadalhin nga namin siya mga mare sa Bulacan para hindi na uubos. At ayan, tamang picture nga lang din kami rito mga mare, marami rin talaga kami ngayong araw. Bukod nga dun para hindi nga rin nainip yung mga kasamaan nga namin ay nagbigay nga ako ng budget nga sa kanila para kapag may gusto silang bilhin pasalubong sa pamilya nga nila o yung mga naiwan nga namin mga mare sa Bulacan ay meron nga silang pambili. At
eto, habang papunta nga kami dito mga mare, marami nga sa amin nakakilala dito at maraming salamat po. Nakakatuwa hanggang sa Baguio ay meron pa rin nakakilala nga sa atin. Pag pupunta naman kayo dito, may ticket nga rin mga mare. 130 nga yung matatandaw, 100 naman yung mga bata. Yung toddler naman ay libre nga lang. Kung masipag-sipag ka nga umakyat dito mga mare, ay talagang mawiwili ka kasi ang gaganda talaga ng tanawin. Tingnan nyo na may mga bato. Eto nga si Sophia, sabi namin magpicture nga siya dito. Dahil may mga ganito nga para kapag gusto mong magpicture ay pwede nga naman. Eto pala ang tinatawag nga na Igorot Stone Kingdom. Syempre palalampasin ba natin mga mare magpicture-picture nga dito. Habang packet nga kami dito sa taas, nakilala nga kami nila ate. Maraming salamat sa inyo. Shout out na nga taga Malolos nga daw sila. Akalain mo yung taga Malolos at Kalumpit lang kami pero dito nga kami pinagtagpo ng tadhana. Ganito nga mga mare yung itsura nga niya. Tingnan nyo naman napakatyaga talaga ng gumawa nga nito. Maraming salamat talaga sa lahat na nagpa-picture sa amin at sa lahat ng bumati sa amin dito. Alam ko meron na naman mga basher dyan mapapansin ba't daw ako nakachinelas. Nangangawit na kasi yung kamay ko tuloy pa ako nga mga mare kapag nakasapatos. Sabi ko nga kay Ran, picturean nga ako niya rito para may remembrance ako at syempre para maipakita ko yung mama at etong iikot ko nga kay mga mare. Pasensya na kung mahihilo kayo. Kaya lang ayun nga umambun talaga ang mga mare ng mga oras nga na yan kaya hindi na nga rin kami naglibot-libot. Pero sabi nga daw kapag nga umulan ay blessing nga daw yan. Kaya naman eto nga mga mare, nagtalakbong na nga lang din ako. Pupunta naman nga tayo sa pangatlong destination nga natin mga mare. Habang pauwi na nga kami, may nakakilala pa nga sa amin at eto shoutout po sa inyo. Hindi na nga rin kami nakapag-vlog nga mga mare sa pagpunta nga dito. Bali kasi dito na nga rin kami kakain ng mga oras nga na to. Ang daming ang pine tree. O siya, walang sawang pagsasalamat nga sa inyo mga mare sa lahat nakakita at bumati sa amin dito. At eto nagkwentuhan na nga lang din kami ng mga oras nga na to. Hindi talaga namin in-expect nga namin makakakilala sa amin dito mga mare. Ganun na pala kalayo ngayon nararating ng bawat vlog nga natin araw-araw. Nakakatuwa nga lang din kahit sobrang dami namin mga mare at talaga na-enjoy nga namin. Salamat din pala kila Madam Carol at Sir Rowell nga ng mga oras nga na to. Kapag nga sila ang kasama mo ay talagang hindi ka nga magugutom kasi napakadami talagang pagkain. Kanya-kanya na nga kami mga mare ng mga oras nga na to kung saan nga po pwesto sa pagkain at eto may nagpa-picture nga sa amin habang kumakain nga kami. Eto nga si Kuya gutom na nga rin ng mga oras nga na yan. Akala nga namin alas 12 na nga pero nung tinignan nga namin sa orasan ay alas 10 pa lang pero pakiramdam kasi namin ay nasa ganung oras na. Kung maririnig nyo nga kanina nagrereklamo nga kami kung bakit hindi nga malamig dito sa Baguio pero nung mga oras nga na to abay napakalamig pala dito. Lalo na nga nung umambon. Kaya ayan talaga napajacket nga kami. Lord maraming salamat sa panibagong karanasan at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.